tipunin ang lahat ng mga tauhan natin. Ang lingkod na nasa tabi niya ay mahinahong sumagot, Sir, kahit isa man siya sa 4 na dakilang demonyo, malakas siya para patayin ang isa sa kanila. Tumingin si Gok ng masama at galit na nagsabi, ano ngayon? Sa tingin mo ba, kayang patayin ng isa sa 4 na dakilang demonyo ang buong Chang'an Unorthodox faction? Isang usapin na ito ng aking dangal. Tumahimik siya sandali, tapos sinabi niya tungkol kay Gusa, simula ngayon, gawin mo na lang siyang tagasilbi. Napuno ng luha ang mata ni Gusa, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod. Sumagot ang lingkod, nauunawaan ko. Kinabukasan, sa isang bahay sa Unorthodox faction sa Chang'an, nakaupo si Sohan sa isang mesa habang umiinom. Biglang dumating ang Great Demon at ang kanyang mga disipulo. Nakangiti si Damwul habang tinatanong si Sohan, Antukin, maganda ba ang tulog mo kagabi? Pilya ang senior sister habang nakangiti at nagsabi, Oh, sex demon, maaga ka nga namang nagising. Hindi sila pinansin ni Sohan habang patuloy na umiinom. Saglit siyang tumigil, tapos tumingin kay senior sister ng patagilid at galit na sinagot, sinabi ko nang hindi ako iyon. Nakangiti si senior sister at sinabing, sige, sige. Akala niya ay disipulo siya ng sex demon, pero in-interrupt siya ni Sohan, hindi rin ako disipulo ng sex demon. Amused si senior sister at sinabing, aba, parang nababasa mo ang isip ko. Ang junior sister na nasa likod niya ay nagsabi, senior sister, ikaw talaga, kahanga-hanga. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang ingay mula sa labas ng bintana, kaya tiningnan ni Sohan ang bintana na may pagkalito. Samantala, galit na galit ang senior sister. Sa labas ng bahay, isang malaking grupo ng mga tao mula sa Chang'an Unorthodox faction ang nakatayo. Nasa harapan ng kanilang leader, galit at handang makipaglaban kay Sohan. Sinabi ng leader, hilain siya palabas. 2 lalaki ang pumasok sa loob, may dalang mga pamalo. Binuksan nila ang pinto at pumasok. Ang leader ay nanunood mula sa labas. Biglang narinig ang mga ingay mula sa loob ng bahay, at ang 2 lalaki na pumasok ay biglang lumipad palabas, tila inatake at itinapon. Bumagsak sila sa harapan ng leader. Biglang lumabas si Sohan, galit, at sumigaw, sino ang naglakas loob na istorbohin ako ng ganito kaaga? Kinabukasan, nakatingin ang leader kay Sohan, isang batang lalaki, at tinanong, ikaw ba ang Berserk Demon? Naiinis si Sohan dahil sa mga nangyari noong nakaraang gabi at ngayon ay inuulit na naman ito. Sagot niya, mukhang ako nga ang Berserk Demon ngayon, at kahapon may mga baliw na tinawag akong sex demon. Nagtanong muli si Gok, hindi ka ang Berserk Demon? Kaagad na sumagot si Sohan, syempre hindi. Ngumiti si Gok at ipinakilala ang sarili, ako si Gook. Kung hindi ka ang Berserk Demon, sino ka at bakit ka nanggugulo dito sa Chang'an na aking nasasakupan? Sagot ni Sohan, ako si Sohan, mula sa Chenyang Unorthodox faction. Nagulat si Gok at agad na nagtanong, Chenyang Unorthodox faction. Iyon bang Chenyang kung saan naroon ang Sun Dragon Association at Revolving Blood Clan? Tumango si Sohan at sumagot, tama. Naisip ng leader na tila isa siyang tag-aron at tinanong, bakit ang Chenyang Unorthodox faction ay nanggugulo dito? Alam ba nila na narito ka? Ngumiti si Sohan at sumagot, hindi na nila kailangan pang malaman dahil ako na ang namumuno sa buong Chenyang Unorthodox faction. Nagalit at nabigla si Gok dahil hindi niya akalain na sa murang edad ay naging pinuno na si Sohan. Iniisip niyang, ang batang ito ang namuno sa Chenyang Unorthodox faction. Kung totoo ito, magiging malaking problema ito kung pipiliin naming bugbugin siya. Sinabi niya kay Sohan, ikaw nga ang pinuno ng Chenyang Unorthodox faction na nasa gilid ng Shanggi, pero bakit ka narito? Upang patayin ang Great Demones. Sa halip na sumagot ng magalang, sinabi ni Sohan ng matapang, hindi mo na yun kailangang malaman. Naiinis si Kok sa kanyang asal at inisip, walang galang na bastos. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya kay Sohan, sige, sa ganong kaso, ibigay mo na sa amin ang mga disipulo ng Great Demones. May kailangan kami sa Great Demones at sa kanyang mga disipulo. Nasa likuran ang 3 babae at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nang marinig nila ang tungkol sa kanilang mga sarili, lumabas ang senior sister at nagsabi, wala kayong lakas ng loob na magsalita noong buhay pa si Master. Ngayon napatay na siya, akala niyo kaya niyo nang gumawa ng anuman. Nakatayo sila sa tabi ng isa't isa at tinitingnan sila ni Ok at ng kanyang mga tauhan. Namangha sila sa kagandahan ng mga disipulo ng Great Demones at nag-isip, sila ang mga disipulo ng Great Demones.
Tiyak na napakaganda nila para kahit sino ay maghangad sa kanila, kahit hindi sila ang sex demon. Tinanong ni Gok si Sohan, ano ang relasyon ng pinuno ng Chenyang Unorthodox faction sa mga disipulo ng Great Demonis? Sinabi ni Sohan, magkakilala kami. Nagulat si Gok at tinanong agad, magkakilala kayo. Samantala, sa inisip niyang napaka-aroganteng bastos. Nainggit si Gok kay Sohan at inalok siya, sige, kung magkakilala lang kayo, kung ibibigay mo sila sa akin gaya ng hinihiling ko, wala tayong magiging problema sa pagitan ng Chenyang Unorthodox faction at ng Chang'an Unorthodox faction. Ano sa tingin mo? Nakatingin ang senior sister sa kanila, habang ang dalawang iba pa ay tumingin din sa kanya. Iniisip niya, tama nga ang sinabi ni Gok. Hindi kailangan ni Sohan makipaglaban sa Chang'an Unorthodox faction dahil wala naman kaming problema. Sa tingin mo magkakakilala kayong mabuti, pero iniisip ni Gok ang tungkol sa sleepyhead, at sa pagkakarinig ng kanyang kahangalan, sumagot si Sohan ng galit, hindi ko sila maibibigay. Wala akong balak na gawin yon. Nang marinig ito, nagsimulang ngumiti ang mga tao at nagtinginan sa isa't isa. Labis na nagalit si Gook at sinabi, ako ang batas sa Chong'an Unorthodox faction. Ganito na, ganito pa, at patuloy na ganito. Kinuha ni Gok ang kanyang pamaypay at binuksan ito, habang ang kanyang mga mata ay nagiging pink at nakalalason. Sinabi niya ng may tono na, hindi. Ang batas sa loob ng Unorthodox faction ay ang pinakamalakas. Ganito na, ganito pa, at patuloy na ganito. Lahat ng tao sa likuran ni Gok ay nagulat sa insulto sa kanilang leader. Pagkatapos, tinanong ni Sohan ng mga babae, ilang kasanayan mayroon kayo? Kailangan ko bang alagaan kayo habang tayo'y nakikipaglaban? Tumawa si Damwul at nagbigay ng tiwala, sleepyhead, hindi kami ganun kaina. Sumang-ayon ang senior sister at sinabi, tama si Damwul. Kami ang mga disipulo ng Great Demones pagkatapos ng lahat. Ngumiti si Sohan at sinabi, mukhang magkakaroon ng hangin na iihip. Naguguluhan ang leader at nagtanong, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Pagkatapos, igalaw ni Sohan ang kanyang pamaypay sa hangin at nagsimulang umihip ang hangin. Lahat sila ay nagulat sa nakita. Muling iginalaw ni Sohan ang kanyang pamaypay at sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang Immortal Wind Flash Strike na nagdulot ng mas malakas na hangin. Si Gook at ang iba ay tumingin dito. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at iginalaw ito sa hangin bago si Sohan. Ngunit ang hangin mula sa flash strike ni Sohan ay napakalakas na nagpalipad sa mga tao sa harapan. Nakatitig ang leader sa kanila, nag-iisip, ano ang nangyayari? Pagkatapos, ginamit ng tatlong babae ang kanilang mga kapangyarihan at inatake ang mga tao ni Gok. Sa kanilang atake, muling nag-umpisa ang hangin at marami ang nalipad dahil sa lakas ng hangin. Nagulat ang leader ng Chang'an Unorthodox faction at nag-isip, ganito ba kalakas ang mga disipulo ng Great Demonis? Hawak niya ang espada sa kanyang kamay nang makita ni Sohan ang kanyang mga mata at ngumiti, hindi ko akalaing mahahati mo ang Immortal Wind Flash Strike. Hindi ka masyadong masama. Nagalit si Gok sa narinig at inatake si Sohan, tinatawag siyang bastos. Inatake niya si Sohan gamit ang kanyang espada. Ngunit pinagtanggol ito ni Sohan gamit ang kanyang pamaypay habang nakatingin siya sa mga mata nito. Umiwas si Sohan sa bawat atake at mas mahusay na nakipaglaban, habang pareho silang gumagamit ng martial arts techniques. Habang naglalaban, tinanong ni Sohan, sa tingin mo, ikaw ang batas dito kahit na napakahina mo. Nagalit si Gok sa insulto at sumagot, tumahimik ka. Itinutok ni Sohan ang kanyang pamaypay sa kanya at tinamaan siya sa dibdib. Iniisip niya, ang ginawa ko lang ay harangan ng kanyang mga atake, ngunit parang halos maputol ang aking mga braso. Ang lakas ng panloob na enerhiya ng batang ito ay higit pa sa akin. Tumingin siya sa likuran kung saan ang mga disipulo ng Great Demones ay nakikipaglaban sa kanyang mga tao gamit ang mga kasanayang natutunan mula sa kanilang master. Naisip niya, damn it, hindi ko inasahan na magiging ganito kalakas ang mga disipulo ng Great Demones. Muli, binuksan ni Sohan ang kanyang pamaypay at nakita si Gok na nakatingin sa kanya ng may galit, nakatayo ng may tiwala. Nakatayo si Sohan sa kanyang harapan, nakangiti habang hawak ang pamaypay sa kanyang kamay. Samantala, hawak niya ang espada sa kanyang kamay at pareho silang nakatitig sa isa't isa. Ang mga disipulo ng Great Demones ay nakikipaglaban sa mga ehekutibo ni Gok at gumagamit ng kanilang mga espada ng may mahusay na kahusayan. Tinitingnan ni Sohan ang mga ito at nagtataka, magandang laban sila. Mga ehekutibo ba sila ng Chang'an Unorthodox faction?
Pero mukhang hindi nahihirapan ang tatlong yun. Samantala, nagmamasid si Gok sa kanya at nag-iisip, tinutokso ako ng taong ito habang nakikipaglaban sa akin. Nagpaalit ang kanyang galit at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, at nagmadali patungo kay Sohan na nag-iisip, pumunta ka sa impyerno. Pero nakatayo lang si Sohan at hinaharangan ang kanyang atake gamit ang kanyang pamaypay. Gamit ang buong lakas ni Gok, sinubukan niyang umatake, ngunit ang depensa ni Sohan ay napakalakas. Biglang lumaki ang pamaypay ni Sohan at umatake pabalik sa kanya. Sinubukan ni Gok na harangan ang atake, nag-iisip, damn it, isang simpleng saksak lang yun. Hindi ko akalain na hirap akong harangan ito. Nagpasya siya na hindi papayag na mangyari yun, kaya't sinubukan niyang atakehin si Sohan ng may mas malaking lakas. Tumingin si Sohan sa kanya at umatake pabalik gamit ang kanyang pamaypay. Nagkaroon ng banggaan sa pagitan nilang dalawa at sa huli, nabasag ang espada ni Gok. Itinaas ni Sohan ang kanyang pamaypay sa ilalim ng kanyang baba at sinabing, na may pink na nakal-alasong mga mata, huminto ka, Gok. Nakatingin si Gok sa kanyang pamaypay na puno ng puot. Samantala, galit na galit si Sohan at pareho silang nakatitig sa isa't isa. Bigla, pumikit si Gok ng ilang sandali, nagpasya, at malakas na sinabi, lahat, huminto. Nang marinig ito, ang lahat ng kanyang mga subordinate na nakikipaglaban sa mga disipulo ng Great Demones ay huminto at tumingin sa kanya. Ang mga babae ay nagmamasid din, lahat sila ay naguguluhan. Isang subordinate ang nagtanong, leader ng faction. Sa pagkakataong ito, mas malakas siyang sumigaw, ilagay ang lahat ng inyong mga sandata. Lahat sila ay huminto at tumingin sa kanya na may naguguluhang mga mukha, at dahan-dahan nilang ibinalik ang kanilang mga armas sa kanilang mga sisidlan. Nakatayo sina Sohan at Gok sa gitna habang ang iba ay nakapaligid sa kanila. Tumingin si Sohan sa paligid at sinabi kay Gok, Gok, patuloy kong igagalang kabilang batas ng Chang'an Unorthodox faction, ngunit ikaw ay nasa ilalim ko mula ngayon. Ang Chang'an Unorthodox faction ay magiging bahagi ng aking Shenyang Unorthodox faction. Nagtataka at nagulat si Gok sa sinabi niya. Tinanong ni Sohan, tatanggapin mo ba ang alok na yon o mamamatay ka? Nakatingin siya sa pink na mga mata ni Sohan, nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Sa wakas, nagpasya siya at itinapon ang kanyang nabasag na espada sa lupa, at sinabing may luha sa kanyang mga mata, susunod ako sa iyo. Lumiko si Sohan at sinabi, ipadala ang lahat ng iyong mga subordinate pabalik, iwanan lamang ang iyong mga ehekutibo. Si Gok ay nakatingin sa kanyang likuran, nag-iisip, ito na ba ang katapusan? Napababa ako dahil lamang sa sagot na yon. Tumingin si Sohan sa mga babae at tinanong, may masakit ba sa inyo? Sabay-sabay silang ngumiti at sumagot, wala kaming sugat. Habang papasok sila, sinabi niya sa kanila, balik na tayo, at sumagot sila, sige po. Samantala, nakatingin si Gok at ang kanyang mga subordinate sa kanila. Si Gok, kasama ang kanyang mga ehekutibo, ay nakaupo sa isang mesa at nag-uusap. Pagkatapos, isang subordinate ang nagtanong sa kanya. Faction leader, talagang susunod ba tayo sa kanya? Tahimik na nakaupo si Gok, at pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ng isa pang tao sa kanya, hindi pa huli ang lahat. Bago tayo bumalik dito, inutusan ko ang aking mga subordinate na mag-scout sa lugar, ngunit wala pa ang mga puwersa ng Shenyang Unorthodox faction. Sumagot ang isa pa, faction leader, kung darating siya dito ng mag-isa, ito na ang huli nating pagkakataon. Susunod kami sa iyong desisyon. Nakikinig si Gok sa kanila at sumagot, hindi natin siya matatalo kahit sabay-sabay tayong umatake. Hindi pa nga niya ginamit ang buong lakas niya habang nakikipaglaban sa akin kanina. Laking gulat ng lahat nang marinig ito. Pagkatapos, sinabi niya, nakita kong may dalawang espada sa kanyang robe. Sa pagkakataong ito, nakipaglaban siya sa akin gamit ang kakaibang bakal na pamaypay nang hindi man lang ginamit ang kanyang mga espada. Ito ang naging resulta ng laban. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang nabasag na pulso, iniisip na ang huling banggaan ay nagbasag ng kanyang braso. Nagpatuloy siya, at hindi lang siya. Hindi natin nasupil kahit ang mga Great Demones disciples. Nang marinig ito, sabay-sabay silang sumagot, paumanhin po. Sumagot si Gok ng magalang, hindi ko kayo sinisisi. Sinasabi ko lang sa inyo na mas malakas sila kaysa sa atin. Biglang lumitaw si Sohan mula sa kung saan at nagtanong habang papalapit sa mesa. Nagtanong si Sohan, tapos na ba ang inyong pagpupulong ng estratehiya? Sinubukan kong maging considerate at binigyan kayo ng mas maraming oras. Hindi ko alam kung sapat na yon.
Umupo siya sa isang upuan kasama nila at tumingin kay Gok, na nakaupo sa kabilang bahagi ng mesa, at nagtanong, "Faction leader, nakapagdesisyon ka na ba?" Agad na sumagot si Gok, "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ba't napagpasyahan na natin na susunod tayo sa Chenyang Unorthodox faction?" Sumagot si Sohan, "Sinabi mo ngang ibibigay mo ang Chong'an Unorthodox faction kanina. Ngunit naiintindihan ko na hindi yun ang talagang gusto mo. Kaya binigyan kita ng oras upang tipunin ang iyong mga tagapamahala at pag-usapan ito." Medyo nadismaya si Gok at iniisip na ibinigay sa kanila ang pagkakataon na umatake. Tumingin si Sohan sa kanilang mga mukha at sinabi, "Naiintindihan ko kung gaano kayo kabala, kaya't gusto kong bigyan kayo ng pagkakataon. Hindi ako komportable na kumuha ng mga tao na hindi nagpasakop sa akin. Kaya't okay lang na sabay-sabay kayong umatake sa akin." Nakikinig ang lahat sa kanya ng tahimik, at nagpatuloy siya, "Kung iyan ang inyong desisyon, lumabas kayo, kunin ang inyong mga armas, at bumalik dito. Hihintayin ko kayo rito." Tumingin ang lahat sa kanya na may galit dahil sa kanyang kumpiyansa, ngunit patuloy siyang nagsabi, "Ngunit isipin niyo, ang dahilan kung bakit nandyan pa kayo ay dahil pinili kong ipagpatuloy ang inyong buhay. Hindi ko kayo ipagpapatuloy sa pangalawang pagkakataon." Si Gok ay nadismaya sa narinig at iniisip, hindi siya tao na kaya kong talunin, kahit sa lakas o estratehiya. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at tinanong si Sohan, "Paano kita tatawagin mula ngayon?" Sumagot si Sohan, "Troop leader." Kung salot siya, "Ako si Gok, at ang Chong'an Unorthodox faction ay susunod sa iyo, Troop leader Jin Sohan." Nakita ang kanilang mga leader na lahat ay tumayo mula sa kanilang mga upuan at nag-greet kay Sohan, "Susunod kami sa iyo, Troop leader." Nakatayo si Sohan na tahimik na tinitingnan sila. Sa isang hotel, 3 tao ang nakaupo sa isang mesa at nag-uusap. Isa sa kanila ang nagtanong tungkol sa insidente na nangyari sa Chong'an Unorthodox faction, "Hey, totoo ba ang balita na ang Chong'an Unorthodox faction ay ibinibigay na sa iba?" Isang waiter na nakatayo malapit at naglilinis ng mesa gamit ang tela ang nakarinig at sumagot, "Sabi ko na, totoo yan." Sinabi ng isa sa kanyang mga kasama, "Hindi ko maisip yun." Ang isa pang lalaki na nakaupo malapit sa kanila ay nagsabi, "Batay sa mga rumor, ang batang gwapo na kasama ng mga magagandang disipulo ng Great Demonist." Ang lalaking nakaupo sa gitna at nakikinig ay nagsabi, "Ano ka, wala yan. Sinasabi mong ang tao na pumatay sa Great Demonist at kumuha ng Chong'an Unorthodox faction ay ginawa yun." Sumagot ang waiter, "Tama rin yan, dahil nakita ko mismo." Lahat sila ay tumingin sa kanyang likuran at nagulat sa narinig. Pagkatapos, isa sa kanila ang nagtanong, "Nakilala mo siya mismo?" Lumiko at tumingin siya sa kanila, "Ako ay waiter na si Gusa, at nakilala ko ang troop leader na si Jin Sohan ng personal. Ang faction leader na si Gok ay nagtatalaga sa akin bilang waiter matapos akong talunin ng Zone sa gabing yun at ngayon ay nagsisilbi ako bilang waiter sa isang hotel. May nakasulat na tato sa aking braso na nagsasabing above and below the heavens." Lahat sila ay nagulat sa kanyang pag-amin, at isa sa mga lalaki ang nagtanong, "Talaga?" Lumiko si Gusa at may bandage sa kanyang ilong, naramdaman ko sa unang pagkakataon na nakita ko siya na hindi siya ordinaryong tao. Mukhang napakalakas niya, ang katawan niya ay puno ng mga sugat mula sa saksak at slash, paalang, patayo, at pahiga. Mula sa isang tingin, alam mong walang sino man sa Chang'an ang makakatapat sa kanya. Nagsimulang maging interesado ang lahat sa kanyang kwento, at isa sa mga lalaki ang nagtanong, "Ano ang ginawa mo pagkatapos noon?" Sinabi ni Gusa ang susunod na bahagi ng kwento, "Ini-report ko sa dating faction leader, ngunit hindi ko alam kung sino siya. Binalaan ko ang dating faction leader at sinabi sa kanya na ang tao na yun ay maaaring ang Berserker Demon." Ang lalaki na nakaupo sa tabi niya ay nagulat nang marinig ang pangalan ng demonyo at nagtanong na puno ng sorpresa, "Yung Berserker Demon? Siya ba yung isa sa 4 na Great Demons?" Ang waiter ay nagalit sa kanilang mga tanong at sumagot ng may galit, "Talaga bang isipin niyo na sinabi ko yun dahil mukha siyang Berserker Demon? Hindi ko nga alam kung ano ang hitsura ng Berserker Demon. Dapat kayong magbasa sa pagitan ng mga linya. Pinapaalalahanan ko lang kayong maging maingat dahil napakalakas niya." Nakita silang nagagalit, lahat ay natakot at nagsimulang magpahalaga sa kanya. Isa sa kanila ang nagsabi, "Naiintindihan ko, talagang kahanga-hanga ka." Hinawakan ni Gusa ang kanyang bigite bilang tanda ng pagmamalaki at sinabi sa kanila, "Oo, mayroon akong magandang mata sa mga tao. Alam niyo ba kung ano ang nangyari pagkatapos noon?"